Okay, so ayun. Inyo, what's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official at eto na naman po muli ang isang edisyon po ng ating reaction video, mga kalingap at kabagis, no? Pero bago po natin simulan, shoutout po muna natin Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. Ayan, sa ating mga kalingap netizens at kalingap subscribers, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ito na nga mga kalingap at kabagis, no? Mainit-init na usapan ito, usapang tulo tulo tayo mga Kalingap at Kabagis, no? So, doon po sa second channel ni Kalingap Rab ay na-feature nga po ito pong kalagayan ng bahay nila Viancy kapag umuulan, mga Kalingap at Kabagis, no? Pasyalan nyo na lang po, no? Doon po sa Kalingap Tahanan, yung pong sitwasyon at talagang marami po ang disappointed, lalong-lalo na po sa mga supporters po ni Viancy at ng EDSI dahil nga po ito po ang isa sa mga sabihin na nating pinakamahal, pinakamalaki na pabahay po, no, ng Team Kalingap, no, ni Kalingap Rab. At dito po ay na tutuon ang atensyon at frustration ng mga ibang viewers sa gumawa ng bahay. Sino po bang gumawa? Si Super Mac and the rest of the team, mga kalingap at kabagis, no? So, dito po sa recent live streaming po ni Kuya Julay Paunil ay i-discuss niya po, no, yung mga possibilities na naging dahilan kung bakit po tumutulo ngayon yung bahay nila Viancy kapag malakas po yung ulan. Kasi kung titingnan po natin doon po sa video upload sa Kalingap Tahanan ay talagang hindi mo na hindi ka na pwedeng matulog sa kwarto, no? Lalong-lalo na sa taas, mga Kalingap at Kabagis, dahil nga po talagang ika nga ay nagmistulang waterfalls po, no? Yung pong kisame kapag umuulan. And masasabi na rin po nating safe hazard po, no? Hindi na po safe na doon ka pa matutulog kapag kasagsagan ng ulan dahil po yung ikinabit na mga materyales sa kisame po ay nagsisimula na pong mag-degrade dahil po nababasa ng tubig, and at the same time po, syempre po ay masisimula na masisimula na yung mabulok ika nga, no? Lalong-lalo na yung sa parte po ng ginamit na gypsum board or sabihin na nating hardiplex man yon, di ba? At may mga parte na rin pong lumulundo, mga kalingap at kabagis, no? So, frustrated talaga ang supporters ni Beyonce at ng EDSI, and at the same time, hindi po natin may pagkakaila na disappointed din po, no? Yung mga ibang sponsors na tumulong po para po may sakatuparan yung pong ganun kagandang pabahay. At marami pong mga negatibong komento ang ating nabasa. Doon po mismo sa video upload ng Kalingap Tahanan, and at the same time po dito po sa bagong live lang po, no, ni Kuya Julay Paunil. Dahil nga po yun nga po, base nga po doon sa video upload ay 'di ba, yung yero daw po ay kumbaga kung tutuusin dapat long span, no, supposed to be. Kaso nga po ang bumulantad sa kanila ay dugtong-dugtong na yero po ang nagawa doon po sa bubungan ng bahay nila Beyonce, mga kalingap at kabagis, no? So, dito po, sino po ba talaga ang dapat sisihin? Kasi ngayon nagkuan na 'di ba? Pointing fingers na po ang nangyayari ngayon. At unfortunately, mga kalingap at kabagis, ang napuputukan talaga dito ay ito pong si Supermac. Di ka nga, doon po sa pagkakadisenyo, and at the same time po, doon po sa pagkaka-install nung yero doon po sa bahay nila Beyonce, no? So, wala na po tayong kwan doon, wala na po tayong magagawa doon, mga kalingap at kabagis, kasi nandiyan na yan 'di ba? Nangyari na yan. Although may mga nagsasabi din po na hindi po ito yung unang pagkakataon na ito pong si Supermac at doon po sa mga ginawa niyang bahay ay talagang nagkakaroon po ng issue, no, sa bubungan, no? Lalong-lalo na po yung tulo issue, mga kalingap at kabagis, no?
So may mga commentators po ang nagsabi na ilan sa mga pabahay din po, 'no, ni Kalingap Rab ay yun din po ang issue 'pag umuulan, 'no? So paano po kaya natin mareresolba yung ganitong, usapin, mga kalingap at kabagis, 'no? At lalong-lalo na po lagi po itong naha-highlight ng mga nakakapanood po, and at the same time ay nakakapansin dito po sa mga ilan sa mga pabahay po ni Kalingap Rab, yung tulo issue, mga kalingap at kabagis. Okay, let's admit na nandiyan na yan, nangyari na yan, mga kalingap at kabagis. Ano ang dapat nating gawin, 'no? Ito'y aking opinyon lamang, 'no, base po sa ating napapanood, and at the same time po siyempre um, nakakaobserba din naman po tayo ng mga simpleng pagko-construct, ika nga, 'no. Hindi naman po tayo eksperto, pero upon analyzing sa mga bagay-bagay po, mga kalingap at kabagis, 'no, dapat po, ito lang, opinyon ko lamang po ito, mga kalingap at kabagis, 'no. Hindi naman sa ika nga'y minamaliit natin yung pong kakayahan ni Super Mac, 'no, bilang isang mason, isang karpintero, all around na rin po, 'no, mga kalingap at kabagis, 'no. Hindi po natin maipagkakaila na talagang, kahit sabihin po natin na tayo po ay isang all around, 'no, jack of all trades, ika nga, ay may limitasyon din yung ating kaalaman, mga kalingap at kabagis, sa mga bagay-bagay. Siguro si, Super Mac ay nag-e-excel sa pagmamason, pero yung kaalaman niya in regards po sa pagbububong or paglalagay ng yero ay, hindi pa po gano'n ka-advance. Yun lang naman po ang aking masasabi dito. At, siguro kung gusto talaga niyang karirin, ika nga, ang lahat ng mga bagay-bagay pagdating sa construction ay, 'di ba, matuto tayo sa ating mga previous na ginagawa at, gawin nating, learning, ah, gawin nating, learning step yung mga nagiging nai-encounter nating problema dun po sa mga previous na ginagawa nating bahay, 'di ba? Kung tutuusin, yang bahay ni Biancy almost dapat perfect na po ang pagkakagawa niyan. Kasi mga kalingap at kabagis, sa mga previous na ginawa, 'no, na pabahay po ng kalingap ay ika nga, ay may mga highlighted din pong problema. At base po doon sa mga highlighted na problemang yun, dapat po ikino-correct natin at yung mga correction na ginagawa po natin ay ina-apply po natin dun po sa mga bagong pabahay na ginagawa natin. Para at least, mga kalingap at kabagis, hindi na yun mai-encounter doon sa mga bagong bahay na ginagawa, 'di ba? Ang sa akin lang dito, mga kalingap at kabagis, learn from our mistakes, ika nga. Kasi hindi po tayo ika nga'y go-grow or hindi po tayo magiging mag-e-excel sa isang bagay kung hindi po natin ina-analyze yung mga bagay na nagkaroon po tayo ng pagkakamali sa nakaraan. Maging base po natin ito for learning, 'no, and to develop further, 'no, sa ating, piniling career. Katulad po ni Super Mac bilang isang, mason or isang karpentero, dapat initi-take consideration niya din po, 'no, yung mga naging ika nga'y highlighted issue sa mga previous na pabahay upang mas, kagaya nga po ng sinabi ko kanina, mas maganda yung magiging outcome nung mga bagong bahay. Kasi nga po nabasa natin sa comment section, mga kalingap at kabagis, ay, yung yero daw po na ginamit sa bahay nila Beyonce ay dugtong-dugtong, 'di ba? At, may mga nagsasabi na ika nga ay, bakit daw po maiksing yero ang ginamit, bakit hindi long span. Para sa akin po, mga kalingap at kabagis, may dahilan si Super Mac at ang kanyang team kung bakit po gano'n yung ginawang disenyo, 'no, mga kalingap at kabagis. Hindi naman po, may mga nagsasabi pa kasi minadali daw po, 'di ba? Minadali daw po yung paggawa kaya sablay. So, may kanya-kanya ng opinyon yung mga viewers regarding dito, mga kalingap at kabagis, 'no. Ang ganang sa akin lang, nandiyan na 'yan, nangyari na 'yan, siguro it will be a wake up call na rin po, 'no, sa team ni Super Mac or dun po kung sino man sa gumawa ng bahay, na maging wake up call sa kanila na kailangan kuwan na natin, i-take consideration na natin itong mga nai-encounter nating problema sa mga ginagawa nating bahay
at kailangang hindi na mangyari yan sa mga susunod na pabahay po ng Kalingap, 'no? Kasi siyempre nakakahiya din naman po, 'no? Unang-una kay Kalingap Rab, pangalawa po sa mga sponsor na tumulong. Kasi siyempre naglaan po sila ng oras at ng pera, 'no, para ma-perfect po yung pagpapagawa ng bahay. At nakakalungkot lang siyempre mababalitaan nila na gano'n po yung nagiging feedback ng mga tumitira at nangyayari po do'n sa mga project ng pabahay. Ang gano'n sa akin, 'wag na po tayong magturuan, 'wag na po tayong magsisihan, nandiyan na 'yan. Ang gawin na lang po natin yung, preventive action. Ano yung dapat nating gawin para ika nga'y maresolba ngayon yung issue at hindi na po lumala, 'no, mga kalingap at kabagis, 'no? Although sabihin na nating masakit sa bulsa 'yan kasi panibagong gastos na naman po 'yan, kaso nandiyan na po 'yan, mga kalingap at kabagis, 'no? Hindi po mareresolba ang isang bagay kung ika nga'y tayo po ay magtuturuan lamang at wala pong aksyon na gagawin, 'di ba? Ang gano'n sa akin lang, kung may pagkakamali man, 'di ba, admit your mistakes and ika nga ay i-correct mo sa mga susunod na panahon o proyekto kung ano man yung mga nakita mong pagkakamali sa mga dati mong proyekto. Gano'n lang po 'yun, mga kalingap at kabagis, 'no. At, 'wag po nating i-bash si Super Mac at yung mga kasamahan niya po na gumawa diyan po sa pabahay na 'yan, 'no. Kasi sabi ko nga po ay hindi naman po lahat ng tao ay perpekto at nagagawa ng 100% yung mga ginagawa nila sa kanilang buhay or yung sa kanilang trabaho. Ang gana sa atin lang, ika nga may margin of error na acceptable, pero siyempre po 'no, hangga't maaari, hanggang dun lang po tayo sa ika nga ay 'di ba may tolerance ang lahat ng bagay, 'di ba? Dapat hanggang dun lang tayo at 'wag po tayong, mag-i-exceed dun po sa mga tolerance na yun. Kasi siyempre 'pag lumampas ka na doon ay hindi na maganda, 'no, mga kalingap at kabagis. So, yun lang po ang aking opinyon dito. Wag na po nating i-bash si, Super Mac at gano'n din si Kalingap Rab nababash din, eh, mga kalingap at kabagis. So, wag na po natin silang i-bash. So, kuwan po 'yan, eh, 'di ba? Nagkataon lang talagang ika nga ay nagkaroon ng konting pagkakamali din po siguro, 'no, during construction at, gawin na lang po nating reference 'yun para mai-correct pa natin yung mga bagay-bagay sa mga susunod na proyekto at, hindi na maulit, 'no, para hindi po mapintasan ng mga bashers yung pong mga pinapagawa nating pabahay. So, yun lang po ang ating masasabi dito, mga kalingap at kabagis, and mag-comment na lang po kayo sa ating comment section kung ano naman din po ang inyong opinyon dito, mga kalingap at kabagis, 'no. So yun, muli maraming maraming salamat dahil hanggang sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po, mapaalala po ang inyong host sa mga hindi po nakasubscribe sa ating YouTube channel, subscribe niyo na po, Jubilito TV Official, ayan. At kung nagustuhan niyo po ang ating reaction video for today, paki-like and share na rin po, mga kalingap at kabagis. So hanggang dito na lang, once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Koos at ng Team Bios. As I always say, mga kalingap and kabagis, peace, God first. God bless po. Bye-bye!